Sabi ko na nga ba eh. Just Mia. Anyway, okay. Ito na guys. Muli, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, ito na nga guys. Alam naman ata ng lahat no na tumakas yung self-proclaimed designated survivor. Habang inaalindog tayo ng bagyo, tumakas po ang self-proclaimed designated survivor. Nakakaloka, no, mga minamahal? Biruin mo, wala talagang pakialam sa mamamayang Pilipino. Talagang habang inaalindog tayo ng bagyong Karina, talagang itong pamilya nila ay rumagaragasa. Ano ba tawag doon? Talagang gumala pa, no? Despite po na nandito po tayo sa hard times, nagawa pang gumala ni Bepi. Kaya nga sabi ko sa inyo guys, buti na lang may Lenny. At syempre credits din sa ating presidente. Kasi guys, ang ating presidente dapat talagang pasalamatan, and we all know that na nagwo-working and we all know na nagpo-function po ang Office of the President. Cheers. Alam natin yan, hindi pa nga po dumadampi yung bagyo sa bansang Pilipinas. Meron na pong mga papackage na itong ating presidente. Ganyan po ka-alisto. Ganyan ka-alerto itong si PBBM. So talagang alam na kasi ng lahat, kaya nga wala nga nagtutweet ngayon, 'di ba, na nasaan ang presidente? 'Di ba wala kayong nakikitang ganong tweet? Oh, see? Ngayon ang tweet, nasaan ang Bepi? Ayun, bumabarbe. Barbe, sabi ko na. Hoy, Chris Ulo, kagagawan mo to. Nahawa ako sa gimmick ni Chris Ulo no? Kaya nagkaganito si Mima, punyeta ka talaga, Chris Ulo. Ang saya kasi panoodin ng vlog ni Chris Ulo. Tingnan nyo yung vlog niya, matutuwa kayo. At the same time, latest po yung kanyang news. So, sabi ko, I find it funny, and then nakitaan ko din na may potential. Syempre, nagbabalita tayo, dapat gusto natin ang tao ay happy-happy. Diba? So, ito na nga, guys. Buti pa si Lenny. O, bakit naman buti pa si Lenny? O, ito, basahin natin. Angat buhay is actively what? Angat buhay is actively collaborating with some of our partner to support rescue operation in the National Capital Region. Buti may Lenny! Buti may Lenny! Hindi kasi natin ramdam ang Bepi. Kaya nga ang tanong, ba't patawa to ng tawa? Kaya nga ang tanong, nasaan ang Bepi? Ayon, gumala si Bepi sa Germany. Oy, by the way, malapit doon yung Hague, yung ICC. Baka gusto mong bumisita. Diba? Kalampagin nyo yung kaso ninyo. Malapit lang yun sa Germany eh. Bumisita ka, Bepi. Kaloka. Nandyan na kayo. Magpakulong na kayo. Anyway, eto. Sige, basa. Sabi dito, in addition, we are directly coordinating with the various local Bisaya. Oy, walang masama sa pagiging Bisaya, Bisaya din si Mima. Ano ba kayo? Hindi, Bisaya si Mima, pero hindi nyo nakikita.
Hindi nyo makita sa akin yung accent ng pagiging Visaya kasi lumaki po ako sa Manila, which is yung language po doon is Tagalog. Pero dito na po ako tumanda sa Visayas. Pero hindi di porket Bisaya tas matigas magsalita pagtatawanan na ninyo. Oy, wag ganon. 'Di ba? Expression lang yun nila. 'Di ba? Anyway, continue tayo. In addition, we are directly coordinating with the various local government units to report immediate rescue needs in their areas. Yeah! Sabi ng kata, sabi ko na, yeah! Kaya nga sabi ko sa inyo, buti na lang, may Lenny. Hindi totoo yun guys, walang halong biro. Biruin nyo wala na siya sa posisyon. Non-government organization, NGO. Itong si Leni Robredo, NGO na lamang po ang meron, ang former Vice President. Pero despite na ganyan lamang po kaliit ang kanilang capacity, ay pinipilit po nilang tumulong. Buti pa nga, itong si former Vice President Leni Robredo, wala na sa posisyon pero may puso, tumutulong. Yung designated survivor, ang sakit sa ulo. Hindi ko alam kung ano masasabi ko kay Beppy. Ang sakit niya talaga sa ulo guys, sa totoo lang. Sa government, sa Marcos government administration, si Vice President Sara Duterte talaga yung pinakamabigat na buhatin sa Marcos administration. Totoo yon mga minamahal. 'Di ba? No show ka na nga sa mga mahalagang event. 'Di ba? Wala ka na ngang mga komento sa mga mahalagang issue dito sa ating lipunan. Tapos kumakampi ka pa sa fugitive. Tapos feeling mo kina-character assassinate ka. Tapos ang malala ito, yung kanyang pagiging designated survivor na nandoon siya sa Germany. Talagang niliteral niya guys, yung designated survivor talaga. Imagine kung magkaroon man ng kaguluhan sa Pilipinas, sila yung unang tatakas. Oo. Dito pa nga lang nakita nyo na, 'di ba? How much more pa kaya pag mayroong nangyaring kaguluhan dito? Sila yung unang lilipad syempre. See? Tatalikuran niya ang mamamayang Pilipino para po sa kanyang, ay nako Diyos mio, Santa Barbara Bendita. Ganito may magko-comment. Bakit? Pag nadyan ba si Vice President Sara Duterte, mapapatigil niya ba yung ulan? Really? Seryoso? Despite na tinarantado tayo, pinagtatanggol pa din ng mga hunghang? Grabe! Delolo ba? Inuoto na kayo, nagpapoto pa kayo hanggang ngayon? My God. Naluloka ang Mima. Diba? Ito si VP. Vice President and self-appointed designated survivor Sara Duterte reportedly flew to Germany with her family and mother early on Wednesday, July 24. While areas in Luzon are currently experiencing heavy flooding as Typhoon Karina continue to intensify while heading towards Taiwan. At alam nyo guys, yung balita today, mas lalo pong lumalakas. Totoo mga minamahal, mas lalo pong lumalakas ang bagyong Karina. Yan po yung latest update today. Habang naghihirap po, naghihikahos, natatakot, nangangamba, umiiyak, yung mamamayang Pilipino nagugutom, nilalamig, especially yung mga nakakaranas ngayon ng bagyo, ang ating BP gumala. Kasama ang kanyang mama.
habang ang Pilipino na dapat pinaglilingkuran niya ay pinaglilingkuran niya ng maayos, ang ginawa niya, gumala. Wala siya sa oras ng pangangailangan. Sabi pa nga ni Lenny, in the difficult times and in the difficult moments, hindi siya nagsushow. Diba? No show. Parang si BBM naman yung pinatamaan doon ni Lenny. Noon yun. Pero general natin, yung word na in the difficult times and in the difficult moments ay hindi siya nagpapakita. Baka BP yan. Dapat kay... Ang sakit talaga mabudol, no? Naiyak si Mima. Ang sakit ba mabudol? Kakaloka, wey. Diba? Anyway, yun guys. Oh, buti pa si Lenny Robredo, merong show up. Diba? Nagpapakita on the ground. Kahit, hindi kasi ganito si Lenny Robredo guys. Totoo, late siya. Aminado naman ako doon. Itong si Lenny, late din naman talaga noon kapag may bagyo. Pero mas okay na yon, yung late kaysa umalis ka ng bansang Pilipinas tapos wala kang paramdam. Yung presensya mo hindi nakikita. Diba, mas okay na yon kaysa doon sa no-show. Diba? It is better than never. Diba, mga minamahal? Kalokang lolo ninyo. Anyway, it's me again guys, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.